Sa buhay natin, hindi natin palaging nauunawaan kung bakit may mga pagsubok, pagkaantala, at mga pangyayaring hindi naaayon sa ating mga plano. May mga pagkakataong tila walang malinaw na sagot at hindi natin alam kung saan patungo ang ating mga hakbang. Ngunit sa mga panahong ganito, mahalagang alalahanin na hindi kailangang makita natin ang buong daan upang makapagtiwala sa Diyos. Alam niya ang ating mga pangangailangan, naririnig niya ang ating mga panalangin, at nakikita niya ang mga bagay na hindi natin kayang makita. Kaya sa sandaling ito, isuko natin sa Panginoon ang ating mga pangamba, plano, problema, at mga pangarap. Manalig tayo na kahit hindi natin nauunawaan ang lahat, magandang layunin ng Diyos sa bawat bahagi ng ating buhay. Sinasabi sa Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaalaman. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong ginagawa at itutuwid niya ang iyong mga landas. Bago tayo manalangin, huminga tayo ng malalim at sandaling patahimikin ang ating puso at isipan. Ipikit natin ang ating mga mata at bitawan ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating kinabukasan, pamilya, trabaho, pag-aaral, kalusugan, mga desisyon at lahat ng ating pinagdaraanan. Huwag nating hayaang manaig ang takot at pag-aalala. Sa halip, piliin nating manalig sa kanyang karunungan at kabutihan. Hayaan nating ang presensya ng Diyos ang magbigay sa atin ng kapayapaan at katahimikan. Halina at tayo'y manalangin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan at tapat, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong naghahangad ng kapayapaan. Sa mundong puno ng ingay, takot at kawalang katiyakan, nais kong matutong magtiwala ng buo sa iyo. Panginoon, hindi laging madali ang magtiwala. May mga pagkakataong ang aking paningin ay nakatuon sa problema at hindi sa iyong kapangyarihan. Kapag ang mga bayarin ay dumarami, kapag ang kalusugan ay nanghihina, kapag ang relasyon ay nasusubok, madalas ay nangingibabaw ang takot kaysa pananampalataya. Ngunit ngayon, Ama, pinipili kong magtiwala. Pinipili kong maniwala na ikaw ang Diyos na nakakakita ng aking bukas. Ikaw ang Diyos na nakakaalam ng aking pangangailangan bago ko pa ito sambitin. Ikaw ang Diyos na hindi natitinag ng anumang krisis. Turuan mo akong magtiwala hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi lalo na kapag magulo ang sitwasyon. Turuan mo akong manalig hindi lamang kapag may sagot agad, kundi kahit sa panahon ng paghihintay. Panginoon, may mga panahong hindi ko nauunawaan ang iyong mga plano. May mga saradong pinto na hindi ko maintindihan. May mga panalangin na tila walang agarang tugon. Ngunit tulungan mo akong tandaan na ang iyong hindi pa ay hindi nangangahulugang hindi kailanman. Ikaw ang Diyos na may mas mataas na pag-iisip kaysa sa akin. Ang iyong mga plano ay mas mabuti kaysa sa aking sariling balak. Kaya ngayon, isinusuko ko ang aking timeline, isinusuko ko ang aking kontrol, isinusuko ko ang aking pag-aalala. Ama, alisin mo ang aking pagkabalisa.
Kapag ako ay nag-overthink, patahimikin mo ang aking isipan. Kapag ako ay natatakot sa hinaharap, ipaalala mo na hawak mo ang aking bukas. Turuan mo akong mamuhay araw-araw na may kumpiyansa sa iyo. Kapag ako ay naglalakad sa pinto ko, pamilyar na landas, paalalahanan mo akong hindi ako nag-iisa. Kapag ako ay nahaharap sa desisyon, gabayan mo ako ng iyong karunungan. Panginoon, nais kong ang aking tiwala sa iyo ay hindi nakadepende sa aking emosyon. Kahit hindi ko nararamdaman, nais kong maniwala. Kahit hindi ko nakikita, nais kong magtiwala. Kung ako man ay dadaan sa pagsubok, tulungan mo akong makita ito bilang pagkakataon upang lalo kang makilala. Kung ako man ay mawala ng isang bagay, tulungan mo akong maniwala na may mas mabuti kang inihahanda. Ama, salamat dahil ikaw ay tapat. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagsisinungaling, hindi ka napapagod sa pagmamahal sa akin. Kapag ako ay nangihina, maging lakas ka. Kapag ako ay nalulungkot, maging aliw ka. Kapag ako ay naguguluhan, maging ilaw ka sa aking daan. Ituturo mo sa akin na ang pagtitiwala ay hindi kawala ng problema, kundi kapayapaan sa gitna ng problema. Ang pagtitiwala ay hindi kasiguraduhan ng madaling buhay, kundi kasiguraduhan ng iyong presensya. Panginoon, nais kong matutong maghintay ng may pag-asa. Nais kong matutong magpasalamat kahit wala pa ang sagot. Nais kong matutong magpuri kahit nasa gitna ng unos. Turuan mo akong alalahanin ang mga pagkakataong hindi mo ako pinabayaan noon. Kung nagawa mo noon, magagawa mo ulit ngayon. Kung tinulungan mo ako dati, tutulungan mo ako muli. Sa aking pamilya, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking trabaho at kabuhayan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking kalusugan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking kinabukasan, nagtitiwala ako sa iyo. Kung may mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, tinatanggap ko na ikaw ang may kontrol at sapat na iyon. Ama, palakasin mo ang aking pananampalataya araw-araw. Gawin mong mas malaki ang aking tiwala kaysa sa aking takot. Gawin mong mas malakas ang aking pananalig kaysa sa aking pagdududa. At sa bawat hakbang ko, nais kong maipahayag, hindi ako mag-aalala sapagkat may Diyos akong makapangyarihan. Hindi ako matatakot sapagkat ang Diyos ako'y kasama. Hindi ako susuko sapagkat may Diyos akong tapat. Ama, ang buhay ko ay nasa iyong mga kamay. Ang aking kinabukasan ay nasa iyong plano. Ang aking puso ay nasa iyong pag-iingat. Kaya ngayon, buong puso kong sinasabi, nagtitiwala ako sa iyo. Umaasa ako sa iyo. Sumasandal ako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, aking Panginoon at tagapagligtas, ako ay nananalangin. Amen. Ama naming Diyos na walang hanggan na tapat, muli akong lumalapit sa iyo na may pusong naghahangad ng mas matibay na pananampalataya. Sa unang bahagi ay pinipili kong magtiwala. Ngayon, Panginoon, tulungan mo akong manatili sa pagtitiwala kahit mahirap. May mga panahong ang paghihintay ang pinakamabigat na bahagi. Hindi ang problema mismo, kundi ang katahimikan. Hindi ang unos, kundi ang tila kawalan ng sagot.
Ngunit sa gitna ng katahimikan, turuan mo akong maniwala na ikaw ay kumikilos. Kapag tila walang nangyayari, paalalahanan mo ako na ikaw ay gumagawa sa likod ng mga eksena. Kapag tila mabagal ang proseso at ang progreso, ipaalala mo na ang iyong oras ay perpekto. Ang iyong pagkaantala ay hindi pagtanggi, ito ay paghahanda. Panginoon, minsan ay natutokso akong kontrolin ang lahat. Nais kong ayusin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Nais kong mauna ang aking plano kaysa iyong kalooban. Ngunit ngayon, isinusuko ko ang aking pagmamadali. Isinusuko ko ang aking pagpilit. Turuan mo akong maghintay ng may kapayapaan. Kung ang aking panalangin ay para sa probisyon, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking tagapaglaan. Kung ito ay para sa kalusugan, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking tagapagpagaling. Kung ito ay para sa direksyon, tulungan mo akong magtiwala na ikaw ang aking gabay. Kapag ang aking emosyon ay pabago-bago, maging matatag ka sa aking puso. Kapag ang aking isipan ay puno ng paano kung, punuin mo ito ng ako ang bahala. Ama, nais kong matutunan ang lihim ng kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nakadepende sa sitwasyon, kundi sa presensya mo. Kahit hindi ko alam ang susunod na hakbang, alam kong hawak mo ang buong daan. Tulungan mo akong huwag mainggit sa bilis ng tagumpay ng iba. Tulungan mo akong huwag ma-pressure sa timeline ng mundo. Ang mahalaga ay ako ay nasa iyong kalooban, hindi sa kompetisyon ng tao. Kung ako man ay dumaan sa pagsubok ngayon, gawin mo itong instrumento upang patatagin ang aking pananampalataya. Gawin mo itong pagkakataon upang mas makilala kita. Gawin mo itong tulay patungo sa mas malalim na pagtitiwala. Panginoon, kapag ako ay napapagod, yakapin mo ako ng iyong presensya. Kapag ako ay naluluha sa gabi, ipaalala mo na may umagang darating. Kapag ako ay nawawala ng lakas, maging lakas ka sa aking kahinaan. Itinuturo mo sa akin na ang pagtitiwala ay desisyon, hindi lamang pakiramdam. Kaya ngayon, pinipili kong magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Pinipili kong umasa kahit hindi pa dumarating ang sagot. Sa aking pamilya, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking kabuhayan, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking mga pangarap, nagtitiwala ako sa iyo. Sa aking hinaharap, nagtitiwala ako sa iyo. Ama, nais kong ang aking buhay ay maging patunay ng iyong katapatan. Nais kong kapag may magtatanong kung bakit ako may kapayapaan, masasabi ko dahil nagtitiwala ako sa Diyos. At kung sakaling ako ay muling manghina, paalalahanan mo ako ng lahat ng pagkakataong hindi mo ako pinabayaan. Ang Diyos na kasama ko noon ay siya pa ring Diyos ngayon. Kaya ngayon, buong puso kong ipinahahayag, hindi ako matitinag, hindi ako susuko, hindi ako magdududa sa iyong kabutihan. Sapagkat ikaw ang aking sandigan, ikaw ang aking pag-asa, ikaw ang aking matibay na kanlungan. Sa pangalan ni Jesus, ako ay patuloy na magtitiwala. Amen. Ama naming Diyos na siyang may hawak ng aking bukas, lumalapit ako ngayon na may mga pangarap, responsibilidad, at mga alalahanin tungkol sa hinaharap.
Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng puso ko, ang aking mga plano, ang aking mga takot, ang aking mga inaasam. Panginoon, minsan ay nababalot ako ng pag-aalala tungkol sa kinabukasan. Paano ang aking pamilya? Paano ang aking kabuhayan? Paano ang pangarap na nais kong maabot? Ngunit sa sandaling ito, pinipili kong magtiwala na ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng probisyon. Ikaw ang nagbubukas ng pintuan na walang makapagsasara. Ikaw ang nagtataguyod sa mga nagtitiwala sa iyo. Kapag ang aking isipan ay puno ng ano ang mangyayari bukas, palitan mo ito ng ang Diyos ang bahala. Kapag ang aking puso ay natatakot sa kakulangan, ipaalala mo na ikaw ang aking sapat. Ama, tinuturuan mo akong maging responsable, ngunit hindi maging alipin ng takot. Tinatawag mo akong magplano, ngunit hindi mag-alala. Tinatawag mo akong magsumikap, ngunit hindi magtiwala sa sariling kakayahan lamang. Kaya ngayon, inaalay ko sa iyo ang aking trabaho, ang aking negosyo, ang aking ministry, at ang aking mga pangarap. Ikaw ang magbigay ng direksyon, ikaw ang magbigay ng pabor, ikaw ang magbigay ng tamang oportunidad. Kung may mga pintuang isinasara mo, bigyan mo ako ng pusong marunong tumanggap. Kung may mga bagong pagkakataon kang ibinubukas, bigyan mo ako ng tapang na pumasok doon. Panginoon, nais kong ang tagumpay ko ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Nais kong ang aking mga pagpapala ay maging daluyan upang makatulong sa iba. Nais kong ang aking buhay ay maging patunay na ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi kailanman nasasayang. Kapag ako ay nahaharap sa desisyong pinansyal, bigyan mo ako ng karunungan. Kapag ako ay gumagawa ng plano para sa kinabukasan, isama mo ako sa iyong kalooban. Huwag mo akong hayaang madala ng takot o kasakiman, kundi ng pananampalataya at integridad. Ama, may mga sandali na ako ay napapagod sa pag-iisip kung sapat pa ba ang aking ginagawa. Ngunit ipaalala mo sa akin na ikaw ang tunay na pinagmumulan ng aking tagumpay. Hindi ito nakasalalay lamang sa aking sipag, kundi sa iyong biyaya. Turuan mo akong magtiwala sa proseso. Turuan mo akong maghintay sa tamang panahon. Turuan mo akong huwag mainggit sa tagumpay ng iba, kundi magalak sa sariling takdang panahon na itinakda mo para sa akin. Sa aking pamilya, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aming seguridad. Sa aking kabuhayan, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking probisyon. Sa aking mga anak at susunod na henerasyon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kinabukasan. Panginoon, ikaw ang aking pundasyon. Kahit magbago ang ekonomiya, kahit magbago ang sistema ng mundo, ikaw ay hindi nagbabago. Ikaw ang aking matatag na sandigan. At kung sakaling dumating ang panahon ng kakulangan, turuan mo akong magpasalamat pa rin. Kung dumating ang panahon ng kasaganaan, turuan mo akong maging mapagpakumbaba. Ang aking tiwala ay hindi sa pera. Ang aking tiwala ay hindi sa posisyon. Ang aking tiwala ay hindi sa koneksyon. Ang aking tiwala ay nasa iyo, O Diyos. Sa bawat plano ko, ikaw ang mauna. Sa bawat desisyon ko, ikaw ang masunod. Sa bawat pangarap ko,
Ikaw ang maitaas. Panginoon, kinabukasan ko ay ligtas sa iyong mga kamay. At iyon ang sapat upang ako ay magkaroon ng kapayapaan. Kaya ngayon, buong tapang kong ipinahahayag, ako ay nagtitiwala sa Diyos sa lahat ng bagay. Ako ay lalakad sa pananampalataya at hindi sa takot. Ako ay aasa sa Kanya sa bawat yugto ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako ay patuloy na magtitiwala. Amen. Ama naming Diyos na nakakakita ng bawat luha, lumalapit ako ngayon sa iyo, hindi bilang malakas, kundi bilang anak na nasasaktan. May mga sugat na hindi nakikita ng iba, may mga bigat na ako lamang at ikaw ang nakakaalam. Ama, hindi ko laging nauunawaan kung bakit may mga pagsubok. Hindi ko alam kung bakit may mga panalangin na hindi nasagot ayon sa aking gusto. Ngunit tulungan mo akong maniwala na kahit hindi ko naiintindihan, ikaw ay may mas mataas na layunin. Panginoon, ayokong hayaan ng sakit ang magdikta ng aking pananampalataya. Ayokong ang pagkabigo ang magpapatigil sa aking pagtitiwala. Mas malaki ka kaysa sa aking pinagdadaanan. Mas makapangyarihan ka kaysa sa anumang problema. Panginoon, kahit hindi ko nakikita ang liwanag ngayon, naniniwala akong ang liwanag sa dulo ng dilim. Kahit hindi ko pa nararamdaman ang kagalingan, naniniwala akong ikaw ang nagpapagaling. Kahit hindi pa dumarating ang sagot, naniniwala akong ikaw ay kumikilos. Kaya ngayon, kahit may luha, kahit may takot, kahit may tanong, pinipili kong magtiwala sa iyo. Sapagkat ikaw ang aking Diyos at tagapagligtas at wala na akong ibang hahanapin sa iba. Sa pangalan ni Jesus, aking sandigan at tagapagligtas, ako ay nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng aming mga kahinaan at pag-aalinlangan, hindi mo kami kailanman pinababayaan. Salamat dahil maaari naming ilagay sa iyong mga kamay ang lahat ng aming problema, pangarap, pangamba, at mga bagay na hindi namin kayang kontrolin. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, hindi lamang kapag maayos ang lahat, kundi lalo na sa mga panahong mahirap at tila walang kasagutan. Bigyan mo kami ng pusong matatag, mapagpakumbaba, at handang sumunod sa iyong kalooban. Sa pagtatapos ng panalangin ito, tulungan mo kaming dalhin ang aming tiwala sa iyo sa bawat araw. Kapag kami ay nag-aalala, ipaalala mo po sa amin na hawak mo ang aming kinabukasan. Kapag kami ay natatakot, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. At kapag hindi namin nauunawaan ang iyong plano, turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya. Naway patuloy kaming kumapit sa iyong mga pangako at maniwala na ang iyong plano ay higit na mabuti kaysa sa aming sariling plano. Sa bawat hakbang na aming gagawin, samahan mo kami at gabayan mo tungo sa landas na iyong inilaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak
at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa sandaling ito ay buong kababaang loob kaming lumalapit sa iyong banal na presensya. Tahimik naming inilalapit sa iyo ang aming puso at isipan, sapagkat alam naming ikaw lamang ang tunay na nakakaalam sa kalagayan ng bawat tao. Alam mo ang mga pusong masaya at matatag, ngunit higit mong alam ang mga pusong tahimik na nasasaktan, nalilito, nanghihina at unti-unting lumalayo sa iyo. Ngayong araw, espesyal naming ipinapanalangin ang mga taong naliligaw sa kanilang pananampalataya, ang mga taong minsang naging malapit sa iyo, ngunit ngayon ay hindi na alam kung saan patungo. Ang mga taong nawala ng gana sa panalangin, ang mga taong puno ng tanong, at ang mga taong hindi na sigurado kung naririnig mo pa sila. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang maghintay sa iyong mga anak. Kahit gaano pa kalayo ang narating ng isang tao, alam naming hindi kailanman napakalayo ng isang puso para sa iyong awa. Kahit ilang beses pa siyang nadapa, kahit ilang beses pa siyang nagkamali, kahit ilang beses pa niyang talikuran ang iyong mga turo, naniniwala kaming bukas pa rin ang iyong mga kamay upang tanggapin siya. Kaya sa panalangin ito, hinihiling namin na abutin mo ang bawat taong nawawala sa kanilang pananampalataya. Hanapin mo sila sa kanilang mga lungkutan. Hanapin mo sila sa kanilang pagkalito. Hanapin mo sila sa kanilang galit, takot, pagkabigo at pagod. Panginoon, alam mo kung bakit sila lumayo. May ilan na nasaktan ng mga taong inaasahan nilang magiging mabuti sa kanila. May ilan na dumaan sa matinding pagsubok at hindi nila nauunawaan kung bakit mo hinahayaang mangyari ang mga iyon. May ilan na nanalangin ng paulit-ulit, ngunit tila walang kasagutan. May ilan na nawala ng mahal sa buhay at nagsimulang magtanong kung nasan ka. May ilan na nakaranas ng pagkabigo, pagtataksil, problema sa pamilya, problema sa buhay, o mga pangyayaring naging dahilan upang sila ay mawala ng tiwala. Ama, alam mo ang bawat dahilan. Alam mo ang bawat sugat. Alam mo ang bawat luha. Alam mo ang bawat gabing tahimik silang nagtanong, Panginoon, nasan ka? Alam mo ang mga pagkataong gusto nilang maniwala, ngunit hindi na nila alam kung paano. Kaya hinihiling namin, huwag mo silang husgahan sa kanilang kahinaan. Sa halip, bigyan mo sila ng kabiyaya. Iparamdam mo sa kanila na hindi sila nakakalimot. Panginoon, para sa taong minsang masigasig sa nananalangin, ngunit ngayon ay hindi na makapagdasal, tulungan mo siyang makabalik. Kung hindi niya kayang magsabi ng mahabang panalangin, tanggapin mo kahit ang isang simpleng, Panginoon, tulungan mo ako. Kung hindi niya kayang lumuhod ng matagal, tanggapin mo kahit ang isang sandaling paglingon niya sa iyo. Kung hindi niya kayang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman, unawain mo ang katahimikan ng kanyang puso. Turuan mo siyang muli na mananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng takot, tanong o pagdududa. Turuan mo siyang ang pananampalataya ay pagpipigil pa rin na lumapit at pagpili na ikaw ang nawain sa lahat ng bagay. Tulungan mo siyang maunawaan na hindi kailangang maging perpekto bago lumapit sa iyo. Hindi kailangang maging malakas bago manalangin.
Hindi kailangang maging malinis ang lahat ng kanyang problema bago siya bumalik sa iyong presensya. Panginoon, may mga taong lumayo dahil pakiramdam nila ay hindi na sila karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Marahil marami silang pagkakamali, marahil may mga kasalanan silang hindi nila mapatawad sa kanilang sarili. Marahil iniisip nilang napakalayo na nila upang bumalik. Ngunit ngayong gabi, hinihiling namin na ipaalala mo sa kanila na ang iyong awa ay mas malaki kaysa sa kanilang pagkakamali. Huwag mong hayaang ang guilt ang maging dahilan upang lumayo sila ng malayo. Huwag mong hayaang ang kahihiyan ang magtulak sa kanila na itago ang kanilang sarili. Sa halip, bigyan mo sila ng lakas ng loob na harapin ang kanilang mga pagkakamali at humingi ng iyong kapatawaran. Ipaunawa mo sa kanila na ang pagbabalik loob ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay tanda ng tapang. Ang paghingi ng tawad ay hindi kahinaan. Ito ay simula ng pagbabago. Ama, para sa mga taong nawala ng tiwala sa iyo dahil sa mga pagsubok, hawakan mo ang kanilang puso. Minsan mahirap maniwala kapag ang buhay ay puno ng sakit. Mahirap magpasalamat kapag maraming luha. Mahirap magsabi ng salamat, Panginoon, kapag hindi namin naiintindihan kung bakit nangyayari ang isang bagay. Ngunit hinihiling namin na sa gitna ng kanilang mga tanong ay nararamdaman nila ang iyong presensya. Hindi mo man agad ibinigay ang lahat ng sagot, bigyan mo sila ng katiyakan na hindi sila nag-iisa. Kung hindi mo agad baguhin ang kanilang sitwasyon, baguhin mo muna ang kanilang puso upang magkaroon sila ng lakas na harapin ito. Kung hindi mo agad alisin ang kanilang problema, samahan mo sila habang dinadala nila ito. Lord, alalahanin mo ang mga kabataang unti-unting lumalayo sa pananampalataya. Sa dami ng impluwensya sa mundo, mga bagay na magiging mas mahalaga kaysa sa panalangin, may mga aliw na pumapalit sa presensya mo. May mga tinig na mas malakas kaysa sa kanila at sa iyong salita. Hinihiling namin na gabayan mo sila. Bigyan mo sila ng karunungan upang malaman kung ano ang makabubuti sa kanila at kung ano ang maaring makasira sa kanilang buhay. Bigyan mo sila ng mga kaibigang hindi sila ilalayo sa kabutihan. Magpapadala ka ng mga taong magiging mabuting halimbawa sa kanila. Ibigay mo sa kanilang buhay ang mga taong nagpapadala sa kanila na may Diyos na nagmamahal sa kanila. Lord, sa mga kabataang nahihiyang bumalik sa simbahan, sa panalangin o sa kanilang pananampalataya dahil sa mga pagkakamaling nagawa nila, alisin mo ang kanilang takot. Ipaalala mo sa kanila na ang pintuan ng iyong awa ay hindi sarado. Huwag nilang isipin na kailangan muna nilang ayusin ang kanilang buhay bago sila lumapit sa iyo. Hayaan mong sa paglapit nila sa iyo ay magsimula ang pagbabago. Ama, ipinapanalangin din namin ang mga taong nasaktan ng kapwa mananampalataya. May mga taong lumalayo sa iyo hindi dahil ayaw nila sa Diyos, kundi dahil nasaktan sila ng mga taong nagsasabing kumakatawan sa Diyos. May mga taong nakaranas ng panghusga, panlalait, pagtataboy, pagkukunwari o kawalan ng malasakit. May mga taong nakaramdam na hindi sila tinanggap dahil sa kanilang nakaraan o kahinaan. Ama, pagalingin mo ang kanilang puso.
Tulungan mo silang maunawaan na ang pagkakamali ng tao ay hindi nangangahulugang pagkakamali mo. Ang pagkukulang ng isang tao ay hindi dahilan upang isipin nilang wala ka. Kung may taong nasaktan sa loob ng isang religious community, bigyan mo sila ng pagkakataong gumaling. Magpadala ka ng mga taong marunong makinig nang hindi nanguhusga. Magpadala ka ng mga taong marunong umunawa. At sa tamang panahon, tulungan mo siyang muling makahanap ng ligtas at malusog na komunidad kung saan maaari nilang lumago sa pananampalataya. Panginoon, sa mga taong nagagalit sa iyo, tanggapin mo ang kanilang puso. Alam nilang hindi ka natatakot sa kanilang mga tanong. Hindi ka natatakot sa kanilang mga luha. Hindi ka natatakot sa kanilang pagkadismaya. Kung sila ay galit dahil sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay, lapitan mo sila. Turuan mo silang lumabas ang kanilang sakit sa iyong presensya, sa halip na tuluyan kang talikuran. Kung may mga taong nagsasabing, Panginoon, bakit mo ito hinayaan? Tulungan mo siyang maniwala na ikaw ay bukas at nananatiling nagbabantay. Kung may taong nagsasabing, bakit hindi mo ako sinasagot? Bigyan mo siya ng pasensya, haba at naghihintay. Lord, huwag mong hayaang tuluyan na kami ay mawala ng pananampalataya dahil sa aming mga sariling kasalanan. Samahan mo kami sa aming paghahanap sa iyo. Tulungan mo kaming lahat na maunawaan na ang pananampalataya ay isang paglalakbay. May mga araw na matatag kami at may mga araw na mahina. May mga panahon na malinaw ang aming direksyon at may mga panahon na nalilito kami. May mga panahong madaling manalangin at may mga panahong parang napakabigat kahit isang salita lamang ang sinabi. Sa lahat ng ito, huwag mo kaming iwan. Kapag mahina kami, ikaw ang maging lakas namin. Kapag naliligaw kami, ikaw ang maging gabay namin. Kapag nahuhulog kami, ikaw ang magbangon sa amin. Kapag lumalayo kami, tawagin mo kami pabalik. Kapag nawawalan kami ng pag-asa, ipakita mo sa amin ang iyong liwanag. Lord, turuan mo ang mga naliligaw na muling magbukas ng kanilang puso sa iyong salita. Bigyan mo sila ng pagnanais na makilala ka. Huwag mong hayaang ang Biblia ay maging simpleng aklat lamang sa kanilang paningin. Gamitin mo ang iyong salita upang magsalita sa kanilang buhay. Hayaan mong ang talatang silang mabasa na eksaktong tumutugon sa kanilang pinagdaraanan. Hayaan mong may mensaheng marinig sila na magpapaalala sa kanila na mahalaga sila sa iyo. Kapag sila ay nakikinig ng awit tungkol sa iyo, hipuin mo ang kanilang puso. Kapag may taong nananalangin para sa kanila, hayaan mong maramdaman nila ang iyong presensya. Kapag may simpleng kabutihang ipinapakita sa kanila, gamitin mo iyon upang ipaalala na hindi na nawawala ang kabutihan ng mundo. Panginoon, hinihiling namin na buksan mo ang kanilang mga mata sa maliit na himala ng bawat araw. Ang pagsikat ng araw, ang bagong umaga, ang pagkakataong huminga, ang pagkain sa hapag, ang isang kaibigang nagmamalasakit, ang taong nagtanong kung okay lang sila, ang pagkakataong makapagsimula muli. Minsan naghihintay kami ng napakalaking himala at hindi namin napapansin ang maliliit na pagpapalang nasa harapan namin. Turuan mo kaming makita iyon. Turuan mo kaming maging mapagmasalamat at sa pamamagitan ng pasasalamat
unti-unti mong ibalik ang kanilang puso sa iyo. Lord, para sa mga taong hindi na naniniwalang may dahilan pa ang kanilang buhay, ipakita mo sa kanila na may layunin ka para sa kanila. Maaring hindi pa nila nakikita ang buong larawan, ngunit hindi ibig sabihin na walang direksyon ang kanilang buhay. May mga bagay na mas nais gawin nila kaysa sa magbasa ng iyong mga salita. Kung pakiramdam nila ay wala silang silbi, ipaalala mo na mahalaga sila. Kung pakiramdam nila ay walang nangangailangan sa kanila, ipakita mo ang mga taong maaaring makatulong nila. Kung pakiramdam nila ay wala silang magandang maibibigay, ipaalala mo na minsan ang isang mabuting salita, isang simpleng tulong, o isang pakikinig ay maaaring maging malaking pagpapala sa ibang tao. Panginoon, huwag mong hayaang ang kanilang nakaraan ang maging kanilang pagkakakilanlan. Hindi sila ang kanilang pinakamalaking pagkakamali. Hindi sila ang kanilang pinakamalaking kabiguan. Hindi sila ang mga masasamang bagay na sinabi ng ibang tao tungkol sa kanila. At higit sa lahat, Lord, sila ang iyong mga anak na patuloy mong minamahal. Tulungan mo kaming magsimula muli. Kung kailangan naming humingi ng tawad, bigyan mo kami ng tapang. Kung kailangan naming magpatawad, bigyan mo kami ng puso para rito. Kung kailangan naming humingi ng tulong, alisin mo ang aming hiya. Kung kailangan naming lumayo sa maling impluwensya, bigyan mo kami ng lakas. Kung kailangan naming gumawa ng pagbabago, bigyan mo kami ng tiyaga. Kung kailangan naming maghintay, bigyan mo kami ng pasensya. At kung kailangan naming bumalik sa iyo, buksan mo ang aming puso. Ipinapanalangin namin ang mga taong matagal nang hindi na nakapagsisimba o nakakapaglaan ng oras para sa panalangin. Panginoon, hindi namin alam ang kanilang dahilan, ngunit alam mo. Baka pagod na sila sa trabaho, baka abala sa pamilya, baka may problemang pinagdaraanan. Baka may sakit, baka may pinansyal na problema, baka nasaktan, baka nalito. Ano man ang dahilan, Lord, lapitan mo sila. Huwag mong hayaan na tuluyang mawala ang kanilang koneksyon sa iyo. Magbigay ka ng pagkakataon upang muli silang makapaglaan ng oras para sa iyong presensya. Panginoon, turuan mo rin kaming huwag maging mapangusga sa mga taong naliligaw. Sa halip na sabihin namin, bakit siya lumayo? Turuan mo kaming sabihin, paano ko siya matutulungan? Sa halip na husgahan ang kanilang kahinaan, tulungan mo kaming ipanalangin sila. Sa halip na ipaalala sa kanila ang kanilang mga pagkakamali, tulungan mo kaming ipaalala ang iyong awa. Gawin mo kaming instrumento ng pagbabalik, hindi instrumento ng pagtataboy. Kapag may taong lumalayo, ikaw po, Panginoon, ang pagbigay ng agarang tulong sa kanya. Turuan mo kaming maghintay, turuan mo kaming makinig, turuan mo kaming magmahal ng walang kondisyon, turuan mo kaming maging halimbawa ng pananampalatayang hindi mapangusga, kundi mapagmahal. Panginoon, ikaw po ang nagbibigay ng gabay sa aming patutunguhan. Sa lahat ng abala namin sa buhay, Panginoon, ikaw po ang kailangan namin. Lahat po ng aming kailangan sa mundong ito ay sa iyo namin inaasa. Lord, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tanging sa iyong pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.